magkaisa tayo na palitan ang ating Pangulo. Pagantay tayo, itong last suna, itong third suna. Kung wala talaga, magkaisa tayo, palitan talaga ang ating Pangulo. Ito ang Wow Trending. Palitan na ang presidente ng Pilipinas. Ito ang sigaw ng dating retired general na si Colonel Meltran dahil sa talamak na korupsyon ngayon at kapalpakan ng Administrasyong Marcos na hindi kayang kontrolin ang kanyang mga tauhan at isang mahinang presidente. Palitan na. Ayon pa kay Colonel Meltran na malala na ngayon ang korupsyon, sobra na. Kaya nung pumunta si Presidente Bongbong Marcos sa Australia, nagbukhang ewan. Pagpasok pa lang ni Marcos ay hindi na natuwa dito ang ibang mga senador. Yung iba naman ay napilitan lang na pumalakpak at hindi pa kinamayan ni Marcos ang Prime Minister ng Australia. Kung dati proud ang mga Pinoy kay Tatay Digong, ngayon nakakahiya na. Ipis at surot sa naiya. Mula kay Pinoy na uso ang tanimbala. Sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nawala ito dahil kung may mahuli ay ipapakain sa kanya ang bala. Ngayon naman, mula sa mga walang hiyang Bureau of Immigration at sa mga kawatan na tauhan ng naiya, ipis, surot at daga pa. Kaya ang sigaw ng mga netizen, kung puro na lang kayo nakaw, naku po, mag-resign ka na lang BBM. Magkaisa ang mga Pilipino para sa bansa natin. Kawawa ang mga mahihirap, ubos na ang pera ng taong bayan. Resign Marcos. Gising Pilipinas para sa ikabubuti ng ating bayan at maiwasan na malugmok sa kasamaan at talamak na korupsyon, illegal drugs and criminality. May God bless and save the Philippines. Tamang desisyon, alisin ang ugat, mas lalong lalala ang korupsyon, lalo nang walang ginagawa ang presidente. Weak kasi. Sobra na po talaga, sir. Nakakasulasok na ang mga balita dyan sa atin. Yung bilibid nga ay balik na yung mga kubol. Tama po kayo, grabe na talaga. Pati mga kamag-anak ko ng mga OFW. Sobra na pagkadismaya, hindi din nila inaasahan na ganito ang mangyayari sa Pilipinas. What is going on now in our country is like a very bad nightmare. Colonel Meltran, can we just imagine kung saan pupulutin ang bataan natin at tayong mga Pilipino after 4 more years in power ni Marcos Jr.? Wala na talaga tayong pag-asa. Tama na. Sobra na. Ang napapansin ko lang, sir, sa government na ito, lalo kay PBBM, pag nag-deliver ng speech, puro kasinungalingan. Maganda yung lumalabas sa bunganga pero ni isa hindi nakikita sa gawa. Ang kipoto kay First Lady. Sa totoo lang, maga-maga kanina, tinawagan ako. Yung inaasahan natin, o inaasahan namin ng Vanguard of Democracy, mahirap daw lumusot kasi kontrolado ni First Lady. At nasabi pa doon nung contact natin sa Malacanang, hindi daw kaya ng Pangulo disiplinahin yung kanyang mga tao. Puro nakaw na lang ang inaatupag. Totoo yan, kasi wala nang control talagang gobyerno natin eh. Yun ang masaklap eh. Kaya sa zona na wala tayong marinig na maganda, talagang kailangan natin na magsama-sama na. Palitan na talaga. Kasi wala eh. Hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya yung mga galamay niya. Napakahirap magpangulo. Kasi ang akala niya ng ating Pangulo ngayon, isa lang sa senador. Nauupo lang siya doon mag-isip ng batas. Walang opposition sa kanya. Walang kontra at hindi rin pwede makialam sa ang First Lady kasi ang pinag-usapan naman doon batas eh. Ito leadership kasi kailangan dito eh. Marami kayo mamandong tao eh. Ito na lang, ating obserbahan nyo yung departure honor na ginawa kay Bongbong Marcos. Papunta yata ng Vietnam at kasama ang First Lady. Tingnan mo yung asta niya.
Para siyang ordinaryong asawa ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Diretso siya, tapos nakakatawa eh. Para siyang parang bata or yung ordinary citizen siya. Na siyang first lady. Dapat umasta siya na bilang first lady. Kung galit siya kay Vice President Sara, kung galit siya, adi magkunwari ka para sa publiko. Kailangan yun eh. Para hindi mo sirain yung presidente. Akala mo ikaw yung nakalamang doon? Hindi. Nawalang hiya yung asawa mo. Nawalang hiya yung presidente sa kagagawan mo. Ang solusyon na nakita ko dito sa mag-asawang ito, the first family, kung mahal ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang bayan, temporary maghiwalay muna sila para makapokus siya sa gusto niya. Hindi siya nakakapokus eh. Kasi may kurot lagi sa likod. Sandali lang Oh. So, ibig sabihin, hindi siya makaporma talaga. Yun yung problema ng bayan natin. Pinalala natin, pero iba naman yung nag-iisip. Nakuha na rin ako. Although, dati, nagtitimpi ako at inaasahan ko pa rin yung mga minimiti ng ating Pangulo. Pero hindi na pala darating yun. Hindi na pala darating. Pero hintayin lang natin ang June. Yung third zona ba yan o second zona? Kasi ang first zona yung pag-upo. Tapos yung first 1 year, second zona. So third zona. So, pero mga kabanggard, pero mga kabanggard ko, Vanguard of Democracy, ay yung inaasahan natin na gagawing suporta sa atin nationwide, buong Pilipino, na matulungan natin ang ating kababayan. Ang nasabi ko noon at nasabi sa akin hanggang March na lang. Siguro before end of March, yun na yung pinali natin na wala na talagang pag-asa. So magkaisa tayo. Kung sinasabi ninyo mga commanders in the area, now we have more or less 6 million members, magkaisa muna uli tayo para sa pagbagsak ng ating Pangulo. Kasi lalo tayo nalulugmok sa putikan eh. Pagkaisa tayo na palitan ang ating Pangulo. People's move. Magkaisa tayo. Kung si President Irap nag-withdraw sa pamamagitan ng Ilog Pasig, si Marcos Sr. sa pamamagitan ng chopper, bring me to Paway, Ilocos Norte. Amerikano yung pilot, doon dinala sa Hawaii. Ang pagkain niya Hawaii, ayun sa Hawaii dinala. So gano'n na nangyari. So pagantay tayo itong last zona, itong third zona. Kung wala talaga, magkaisa tayo, palitan talaga ang ating Pangulo. Kasi lalo tayong malugmok sa putikan dahil wala nang control ang ating gobyerno.
Sa corruption, wala na tumututok. Wala. Ewan ko, hindi ko narinig kung anong ahensya na talagang may gumagawa. Siguro yung routine na function, yun lang yun. Yung papasok ng alas 8, uuwi ng alas 5. Yung trabaho sa opisina, o hindi natapos, di bukas. Parang ganun ang basa ko eh. So, kumbaga, walang extra effort. Walang extra effort para gumanda ang ating bayan. Yun lang mga kasama. Sana magkaisa tayo after third suna kung wala pa rin laman ang mga sinasabi. Yun na lang, magkaisa para sa ating bayan.